Ang panibagong taon ay panibagong pagkakataon. Di po ba? Sa tuwing dumarating ang panibagong taon, isipin po natin lagi, Lord, meron ulit akong pagkakataon. Hallelujah. Pero isipin din po natin na sa tuwing lumilipas ang isang taon, nababawasan ang ating panahon. Di po ba? Sa tuwing lumilipas ang isang taon, umiiksi ang ating panahon. Kaya hindi pa natin pwedeng sayangin ang mga panahon na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Mayaman o mahirap, pareho lang na mayroong 24 hours a day. Di po ba? Pare-pareho po tayong lahat ng tao. American, Korean, Filipino, Chinese. Meron po tayong pare-parehong 24 hours. At ang ating pong mga oras, ang ating pong panahon ay pwedeng masayang at pwede ring magamit para sa ating kabutihan. Kaya ngayon, taong ito, sa tulong ng ating Panginoon, ang ating oras, ang ating mga panahon ay magiging makabuluhan. Amen? Magagamit natin para sa kabutihan. Ang panahon, ito po ay blessing. Ito po ay blessing na pwede mong gamitin para sa iyong kabutihan o pwede ring masayang. Kaya lumalapit tayo sa ating Panginoon para humingi ng karunungan, humingi ng kalakasan, humingi ng patnubay para ang taong ito ay maging makabuluhan para sa atin. Para ang taong ito ay hindi po natin mabaliwala. Ang panahong ito ng 2026 ay magdulot sa atin ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ang panahon, I believe, yan ang pinakamahalagang blessing ng ating Panginoon. Amen? Ang taon ay pinakamahalagang blessing ng ating Panginoon. Binigyan kanya ng panibagong taon ngayong taong ito. Pasalamatan pa natin siya. Amen? May mga taong hindi na nakapasok sa taong ito. May mga taong naubusan na ng panahon. Pero magpasalamat tayo sapagkat tayo ay binibigyan pa ng Diyos ng panahon para gamitin sa kabutihan at magdala ng mga bagong bagay sa ating mga buhay at magamit natin ang panahong ito para paluguran at luwalhatiin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, paano po tayo mamumuhay sa panahong ito? Mamuhay na may pag-asa sa Diyos. Ngayong taong ito, tayo po ay mamuhay na mayroong pag-asa sa Diyos. Ano man ang ating mga kahirapan, mga pagsubok, mga problema na pinagdaraanan, patuloy po tayong mamuhay na may pag-asa sa Diyos. Hallelujah. Sa Diyos, laging may pag-asa. Amen po ba? Pakisabi sa iyong katabi, sa Diyos, laging may pag-asa. Kaya ngayong taong ito ng 2026, tayo po ay mamumuhay na mayroong pag-asa sa Panginoon. Ang ating pag-asa ay laging nakatuon sa ating Panginoon. Masarap na meron kang inaasahan buwan-buwan. Amen? O kinsenas, katapusan. Masarap na meron kang inaasahan. Pero, yun ay pwedeng madelay. Pwedeng mawala. Pero kapag ang ating pag-asa ay nasa Diyos, ano man ang ating maging sitwasyon, hindi po tayo hindi po tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi ito po ay nasa Panginoon. Ito po ay nasa Diyos. Tayo ay makakapamuhay bawat araw na mayroong pag-asa sapagkat mayroon pa tayong Diyos na makapangyarihan. Ang pamumuhay na may pag-asa sa Diyos ay malaya sa inggit, puspos ng mabubuting gawa, at nagkakaroon ng kapakumbabaan. Kapag po tayo namumuhay na may pag-asa sa Diyos, ano man ang makikita mo sa iyong kapwa, magiging masaya ka. Amen? Makikiselebrate ka. Ano man
ang natatanggap nila, makikisaya ka. Hindi tayo, ma-overcome natin yung pagkainggit. Nagtitiwala ka na ang Diyos ay mabuti sa iyo at hindi ka niya pababayaan. At siya ay may dakilang bagay para sa iyo. Kapag tayo pinamumuhay na may pag-asa sa Diyos, doon tayo mapupuspos ng mabubuting gawa. Hallelujah! Hindi ka mapipigilan sa kabutihan. Hindi ka mapipigilan sa mga bagay na magaganda na kaya mong gawin sapagkat ang pag-asa mo ay nasa Diyos. Pero kapag ang pag-asa natin ay nasa bagay sa mundong ito, kapag ang ating pag-asa ay nasa ating mga bulsa, then matatakot ka na ito ay mawala. Di ba ba? Natatakot ka na ito ay gamitin sa mabuti. Bagkos ito ay sasarilinin mo. Matatakot kang gumawa ng kabutihan kapag ang ating pag-asa ay hindi sa ating Panginoon. Kaya ngayon taong ito, upang tayo po ay mapospos ng kabutihang gawa, iset po natin ang ating puso na ang ating pag-asa ay sa Diyos lamang nagmumula. Hallelujah. Ang tunay na pag-asa sa Diyos ay nag-aalis ng pagkabalisa, nagtuturo ng paggawa ng mabuti, at nagbubunga ng kapakumbabaan.